So what's up? Magandang umaga po ulit sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is PJ Vergara at nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na inyo pong inilalagay dyan sa comment section. So ngayon pa lang po mga kamanok, nagpapasalamat na po ako dahil sa pagko-comments po ninyo, pagtitiwala, paghingi ng recommendations. So maraming salamat po. Lagi ko po sinasabi sa inyo, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice, mga recommendations, yung mga sagot ko sa inyong mga katanungan, huwag niyo po sanang kalimutan. Maliit na bagay lang po ito, wala naman po itong bayad. Huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin ang sarili mong katanungan dyan sa comment section. Kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat po at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ang ating pong unang katanungan ay galing po kay Ronel Matienzo. Ayan. So, idol question lang. Bakit kaya ang 5 months old ko na manok ay parang namayat? Lalo nung nagbigay ako ng vitamins, Viminulac at Calvex. Ano po kaya ang magandang gawin para bumulto ang kanilang katawan? Sana po matulungan niyo po ako. Okay, so 5 months old lalong namayat, simula nung nagbigay ng Viminulac at Calvex. Actually mga kamanok, ganito po kasi yan. Hindi naman po kasi sa suplemento dapat kayo naka-base para bumulto yung pangangatawan. Lagi niyo pong tatandaan na ang pagbulto po ng katawan ay unang-unang nire-required ang maayos at balansyadong pagkain. Diyan po kumukuha ng sustansya ang katawan para mag-build ng pangangatawan. Secondary option na lang po si supplements. Hindi po gaganda ang katawan kung puro supplements. Pero masasabi ko pong gaganda po ang katawan kung pagkain lang po ang inyong ibibigay. Tulong lang po, alalay lang po ang bitamina. So, ano po pwede kong i-advise sa iyo para gumanda ang katawan ng 5 months old mo? So, ugaliin mo po na magpurga palagi. Purga, regular po ang pagpupurga. Every 3 weeks or every month, mas makakatulong po ito. Kahit wala kayong bitamina, basta maayos ang pagkain, basta regular ang pagpupurga, makukuha mo ang ganda ng pangangatawan. Okay? So, ang advice ko naman po sa pagpupurga, kailangan iba't ibang pamurga ang gamitin mo. Kasi bawat pamurga, may kani-kanilang specialty na bulate ang kaya nilang i-release. For example, si Astig, meron siyang priority mga bulate na kaya niyang ilabas. Meron din namang mga bulate na hindi niya kayang i-release. Ngayon, kaya kagagamit niyang iba't ibang pamurga para yung mga natitirang bulate na hindi kaya nung ibang pamurga is maalis po, mamasaid po. Ganun po ang diskarte, iba't ibang pamurga. Okay? Para naman sa ganon, mas mabilis ang epekto o yung feedback ng pagkain sa katawan ng ating mga alaga. Iba kasi ang feeling Iba kasi ang sistema kapag madalas kayong nagpupurga kaysa madalas kayo nagbibigay ng injectable supplements. Mas maganda ang madalas ang nagpupurga kaysa madalas na nagbibigay ng injectable supplements. Kasi, pag nagbibigay kayo ng injectable supplements tapos maraming bulate, kahit kain kayo ng kain, walang pagtaba. Pero kung nagpupurga kayo madalas, walang bulate kahit walang injectable supplements, gaganda ang katawan yan, maniwala ka. Okay? So ngayon, papaano gaganda at bubulto ang katawan ng alaga mo? Sabi ko nga, dalawa lang yan. Purga ka ng regular at magbigay ka ng balansyadong pagkain. Subukan mong maghalo ng fermented Jackie Oats. Si fermented Jackie Oats, mga kamanok, siksik po ito sa bitamina, panghalo sa pagkain. Sigurado ako, after a month, makikitaan mo ng pagganda ng katawan yan. Okay, so maliwanag tayo dyan kamamaya. So, purga lang at saka maayos na pagkain. Right? So, next question muna tayo dito. So, galing kay Jaynard Publico. Idol, ano po ang pwedeng pampurga sa 1-month-old na sisiw? Pagdating sa pamurga, ginagamit ko dyan is Bastonero Plus. Halo po ito sa tubig or sa pagkain. Kung kayo man is dry feeding, sa painom nyo po ibigay. Mas maganda po mga kamanok, halimbawa bukas magbibigay po kayo ng pampurga. Ngayong hapon, alisin nyo po kaagad yung painom. Kailangan bukas ng umaga wala silang access sa tubig Kasi po yung iba, kahit medyo maaga pa po, kung meron siyang tubig dyan na iwanan ninyo kahapon, overnight nandyan, napapanis po yung vitamina o yung tubig na nandyan, so maiinom po nila early in the morning. Hindi mo kita tulog ka pa, maiinom po nila yon. Ngayon, pagka kinabukasan mo na inalis, magbibigay ka ngayon ng
magbibigay ka ngayon ng pamurga, nakainom na sila, hindi nila iinumin. Pero kung sila is walang access, kahapon pa lang, lumipas ang magdamag, uhaw sila. Actually, yung pagtulog kasi nakaka-stress din po, nakaka-dehydrate eh. Okay, sorry ha, nakaka-dehydrate, hindi nakaka-stress. Nakaka-dehydrate po. Ngayon, tubig ang hahanapin nila sa umaga. Lalo na kung yung brooder po ninyo nakaharap sa init, makikita, hanapan po nila ng tubig yan. So, kung wala silang maiinom, mas maganda. Uhaw sila, tapos bandang 9:00 ka maglagay ng painom na may pamurga, halo sa tubig. Halo sa tubig yung bastonero, sigurado po ako iinumin yan. Okay, pero kung hindi ka sigurado kung iinom or iinumin niyo yung pamurga na ibibigay mo, sa bandang 7:00 maglagay ka ng waterer na wala pang laman. Tingnan mo kung lalapit sila. Pag lumapit sila at akma na iinom, sigurado ako iinom yan pagdating ng 9:00. 9:00 ka magpainom ng pamurga, fasting sila, pero hindi totally over fasting. Fasting lang sila ng ilang oras, which is makakatulong sa sistema yon. Tapos kahapunan, saka ka nalang magpakain ng pakain mo sa kanila. O kaya naman, kung halimbawa namang ayaw pa rin uminom, 9:00 na ayaw pa rin uminom kamamay magpatuka ka ng konti lang. Light feeding ang ibigay mong patuka, dry. Para sa ganon, mauhaw sila, hahanapin nila yung painom. Ngayon, pag naubos nila yung konting pagkain, mauuhaw sila, saka ka magbibigay ng pamurga. Okay? So, sa ganyang paraan, iinom po sila. Iinom at iinom. Konti lang, kahit konti lang yung tubig. Basta yung pamurga, nandun talaga. Okay? So, sana makatulong to Jaynard Publico. Alright? So, next question galing kay Lauren J. Agustin. Idol, ano po bang magandang ibigay para gumana kumain ng manok ko? Kasi halos kumunti ng binibigay ko, hindi pa rin inuubos, pero wala naman siyang sakit. Okay. So, kapag ka ganito, medyo na-spoiled. Pag sinabing na-spoiled, na baby po natin yung manok. Actually, kapag ka masyado nyo pong binibaby yung manok, makikita nyo, ang daming problema. Meron pa nga diyang ibang nagtanong sa akin dati, kamanok, yung aking manok, inilagay ko na sa loob ng bahay. Tapos naka-electric fan pa para hindi mainitan. So kapag ka masyado nyo pong binaby, lalo pong nagkakasakit yung manok. Basta masyuro nyo lang po, lagi nyo po siyang napupurga, lagi nyo po siyang napapaliguan, wala siyang parasites. So gaganda po ang pangangatawan niyan. Tapos mga kamanok, hindi po dapat kayo nag-overfeeding. Okay, baka po kasi nag-overfeeding kasi yung iba, masyado nga binibaby, ang daming magbigay ng pagkain. 60 grams, 2 times per day pa magbigay. Okay lang kung 1 day, 1 eat okay lang 60 grams. Pero yung 2 times per day, 50 grams, 60 grams, para daw mabilis gumanda ang katawan. Hindi po. Meron po yung measurement talaga na dapat ganun lang kadami yung pagkain, pero bumubulto pa rin ang pangangatawan. Kahit 30 grams or 35 grams, okay na po yun. Kung 2 times per day, basta alaga nyo po ng pagpupurga. Alaga lang po ng pagpupurga mga kamanok, yung appetite babalik. O kaya naman, haluan nyo po ng fermented Jackie oats para magandang absorption. Mas mabilis ang digestion ng manok, mas mabilis magutom para makita nyo yung appetite nandun. So, anong dapat gawin? Kailangan purga kayo palagi every 3 weeks or every month, purga kayo. Tapos, wag mag-overfeeding. Okay, wag mag-overfeeding. Tapos, paligo. Kasi, minsan kasi yung parasite, nakakaabala din po yan kung bakit po nawawala ng gana yung pagkain. Tapos, pwede kayo magbigay ng injectable supplements kung may budget. Okay, optional lang po ito. Pero kung wala naman, kahit purga na lang po, tapos wag mag-overfeeding, tapos halo ng fermented Jackie oats. Makikita nyo po yung gana. Babalik po. Para po talaga silang wala pong 5 minutes, uubusin ka agad nila yung pagkain nila. Gaya ng mga manok ko dito, nihahagis ko lang sa lupa ang pagkain, makikita nyo ang katakaw kumain. Okay? So, last question muna po tayo dito. Ito galing kay Kisaba B-Boy. Dito, idol, early as 2 weeks, tumatama na ang Coryza. Pwede po bang bakunahan na ng Coryza ang 2 weeks old? Salamat po, idol. Okay? As early as 2 weeks, maliliit pa to Maliliit pa to. Parang kaganyan palang kalaki to. Tapos tumatama na po ang Coryza. Hindi pa to po pwedeng bigyan ng Coryza vaccine Kasi intramuscular po yung Coryza vaccine. Baka hindi pa po nila masyadong i-absorb. Baka may stress. So, anong dapat gawin? So, kapag ganito pong maaga pong tumama ang Coryza,
Ang brooder po mga kamanok, alagaan nyo po ng linis. Disinfect. Tapos sa gabi mga kamanok, ito ang pinakamahalaga. Sa gabi, kailangan nyo pong mag-keep ng mga sisiw. Ilagay nyo po sa isang lalagyan, sa kahon o kung saan pa man. O ito advice ko, kumuha po kayo ng isang plastic box. Parang mega box, yung may takip sa ibabaw, butasan nyo po yun ng maliliit. Yung hindi makakalabas, parang makakahinga lang po ang mga sisiw. Tapos yung loob, lagyan nyo po ng buhangin. Buhangin na may uling. Doon nyo po ilagay sa gabi yung iyong mga sisiw. Para po hindi po masyadong maapektuhan sa lamig ng magdamag. Kasi sigurado ako sa klima yan. Kaya maagang tumatama po ang kuraysa. Possible baka umuulan na sa lugar mo o kaya man sobrang lamig na sa lugar mo. Tapos madumi pa ang iyong, alam mo yun, ang iyong brooder. So malamang sa malamang maaga po ang pagtama ng kuraysa. So ang dapat gawin, kumuha ka ng lalagyan, doon mo i-keep yung mga sisiw, tapos sa umaga pag medyo mainit na, saka mo ulit ilabas. Para sa ganon, walang panahon ang mga sisiw na lamigin at magkaroon ng maagang pagtama ng kuraysa. Alright? So sana po kahit paano makatulong yung simpleng advice na to, and sana pagbalik mo dito at magtanong is okay na yung mga alaga mo. Okay, so mga kamanok, once again, this is PJ Vergara. See you for our next vlog. Magtanong lang po kayo, handa po akong sagutin lahat ng katanungan po ninyo. Mahal ko po kayo, paalam.